Okay, so 453번 문제. Okay, 가 blank. Then reply nina 7시에 끝나요. Okay, 7시. 7시 7 o'clock sa alas 7. 끝나요. 끝나다 is to be finished, no, matapos. Okay. So matatapos po sa alas 7. So ano kaya yung tinanong ni Ga? Bakit yung reply ni Na is ganun? It talks about matatapos. So ano yung word na related sa matatapos? Okay. 1번 무엇을 먹을까요? Okay, 무엇을 무엇 means what? 먹을까요? 먹다 verb natin dito. To eat, then 일까요? 무슨 뜻인지 아세요? 여러분? alam niyo po anong ibig sabihin ng 일까요? 여러 가지 의미를 가지고 있습니다. marami siyang meaning, guys, no? Pero isa sa mga meaning po niya is when you suggest. Okay? So it just means sa English, guys, shall we? Okay? So 먹을까요? 무엇을 먹을까요 can mean what shall we eat? No? So ano yung kakainin natin? So you are asking for suggestion sa isang tao. So what shall we eat? Okay? So yun po yung meaning niya. Yung reply nina, 7시에 끝나요. matatapos po sa alas 7. So, 아닙니다. 맞지 않습니다. It's not correct. 2번, 몇 시에 출근해요? Okay, 몇 시에 출근해요? 출근. Okay, 출근. 몇 시에 at what time? Okay, sa anong oras? 출근. Okay, 출근하다. Okay, 출근해요 means to go to work. Ta-time in, no? Magta-time in. So, magsa-start pa lang. So, therefore, the answer should be 7시에 시작해요. 시작해요 dapat kasi magsa-start. 시작하다 is to start. So, yung word na related sa 출근하다 is 시작. Okay, 시작하다 means to start. So, 끝나다 kasi, guys, finish. So, therefore, hindi number 2 yung tamang sagot. 2번도 맞지 않습니다. It's not correct. 3번, 몇 시에 퇴근해요? 퇴근하다. 퇴근. 퇴, guys, no, termination. Then 근무, termination of work. So therefore, going out to work. Mag-a-out na sa work. Uuwi na sa bahay from work. That's the meaning of 퇴근. So, 몇 시에 퇴근해요? Anong oras ka mag-a-out? Dito sa number 2, anong oras ka mag-i-in? Okay. So, yung reply ni na, 7시에 끝나요. Matatapos po ako sa alas 7. So, mag-out po ako alas 7. So, therefore, number 3 yung tamang sagot, guys. No? 정답은 3번입니다. 4번, 어디에서 만날까요? 어디에서, saan? 만날까요? 만나다, to meet. Then, 릴까요? It means, shall nga, guys, no? Where shall we meet? You are asking for suggestion. So, 아닙니다. 정답은 3번입니다. Okay? 454번 문제. Okay. So, reply ni, sabi ni가, 실례합니다. 땡. Okay. 실례합니다. It can mean excuse, no? So, 실례합니다 can also, so it means, guys, excuse. So, let's say for example, you are going to ask someone's attention. No? So halimbawa, tatawagin mo siya, gusto mong kunin yung attention niya, tapos may itatanong ka. So you can say, 실례합니다. Excuse me po. Ganon. No? So, katatanong siya dito. Okay, nagtatanong. Kasi yung mga choices, puro question mark. No? Okay, 물음표입니다. Okay, question mark. 물음표. Okay. So, sabi ni na, 길 건너에 있어요. Okay, 길 건너. So, 길 건너에 있어요. nasa 건너, guys. 건너, guys. No, 건너. 건너 is across the street. No, 길 건너. So, andyan po sa tapat ng street. Okay, so 길 건너에 있어요. 저기 횡단보도를 건너세요. Okay, so 저기 there 횡단, okay, 횡단보도, the pedestrian lane, 건너세요. 건너다 is to cross, no, tumawid. Then seyo, please. Tumawid ka po sa pedestrian doon.
Andyan po sa tapat ng street. Okay, so ano kaya yung tinanong niya, guys? So, since it talks about place, no? Okay, so 1번, 이름이 뭐예요? Okay, 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? 이름, name, 뭐예요? What is your name? No? 이름이 뭐예요? Okay, so 아닙니다. 2번, 어디에서 살아요? Okay, 어디에서 살아요? Where do you live? Okay, mga basic guys, no? 이것도 아닙니다. 3번, 전화 좀 서도 될까요? Okay, 전화 phone 좀 to soften the question or the request. No? Depende sa context. Basta, pag nilalagyan mo ng zoom, guys, nagiging soften yung tone ng sentence mo. Nagiging medyo malambing po siya. Okay? Nagiging medyo mas magalang pa. Okay? So, 서도. Okay? Okay? 서도. Okay? 쓰다. To use. No? Kasi 전화 po dito, guys. Okay? 쓰다 kasi yung verb na yan. Maraming meaning po yan. No? Pwedeng taste na bitter, yung mapait. Pwede din po siya to wear, to write. Okay? No? So, to use. Dito guys, to use po yung meaning niya. Then, 두되다. Ito yung kasama guys. 두되다. It means may. No? May I. Okay, pwede ba? Okay, then, 일까요? As what I have said earlier, marami po siyang meaning. So, hindi po siya shall we dito guys, no? Diba kanina, shall we yung ano niya, meaning. Pero dito, yung meaning po niya is, sa Tagalog po is kaya. No? Wondering. So, wondering. So, sa Tagalog po is kaya. So, pwede kaya gumamit. Pwede kayang gamitin. 서도 될까요? Pwede kayang gamitin. Yun po yun guys. Pwede kayang gamitin yung phone. Okay, 전화 좀 서도 될까요? Okay. No, pwede po siya guys. So, 아닙니다. Number 4. 이 근처에 약국이 있어요. Okay. 이 근처. Okay. 이 this 근처 is ano guys, no, nearby, sa kalapit. Okay. So kalapit lang, neighborhood ganun. So meaning 근처, let's say for example, dito yung bahay nyo. Okay? So yung 근처 guys is yung kalapit lang din, no? Sa kanya. Okay? So, 약국 is pharmacy. 있어요. meron. Meron bang pharmacy malapit dito? Okay. 이 근처에 약국이 있어요. tanong niya. 길 건너에 있어요. 있어요. Okay. So, actually dyan pala makukuha niya ng tamang sagot. Again guys, hindi ko ginaganon lang, no? Hindi ko kayo tuturuan ng technique na mga ganun lang na keyword kasi nga sa totoo lang, hindi nagwo-work yung ganun style sa lahat ng questions. May mga questions talaga na iti-test kung gaano ka kaalam sa vocab. So that is why we are studying. I am teaching you, I am sharing you the technique that would work in all types of question. And hindi lang sa exam, pati in the future, if makakapunta na kayo ng Korea, magagamit nyo rin po, no? Para mas mag-improve pa yung knowledge ninyo. Kasi, this one is good for examination talaga. So, when you take the exam, this technique can be the best technique, no? Based on my experience po. So, I got passed the examination with great score because of this technique. And also, our students po, pumasa sa exam. Hindi naman sa pagmamayabang, pero most of our passers from zero knowledge, first timer, yung mga average score po nila ay sumaabot ng 160 out of 200. Mga first timer po yun. Because of this technique, no? Kasi tinuturo namin sa kanila kung ano talaga yung pinaka-the best technique na mag-work sa lahat ng uri ng tanong sa exam. So, that is why yung vlog ko po, hindi po siya pang tamad na students. So, hindi po ito ma-appreciate ng mga tamad na students na nagmamadali. Kasi, yung mga vlog ko po is para po talaga doon sa desididong matuto ng Korean. Na hindi lang goal makapasa, kundi after makapasa, pagdating sa Korea, may magagamit sila. So, if kayo po ganon, so manood po kayo ng mga vlogs na tulad ng ganito. Yung talagang tinuturo. Kung manood po tayo, tapusin po natin itong 960 questions. Okay, so 다시 한번, yung tamang sagot po natin sa 454 is number 4. Okay, 4번입니다. 455. 안녕하세요.
Okay. Hello. 안녕하세요. So, 안녕하세요. Greetings, guys, no? So, 안녕하세요. Okay, so, alam na natin yan, guys. Then, blank. 김영수 씨를 만나러 왔는데요. Okay, so, 김영수, name, Mr. 김영수, 만나러, okay, 만나다, to meet, then ro, in order. Sa Tagalog, guys, it means para i-meet. Okay, 왔는데요. Marami siyang meaning, guys. No? Pero sa context na ito, yung thought po niya can mean sana, no, sa Tagalog. So, imi-meet ko sana. Okay? Pumunta ako para i-meet ko sana si Kim Yong-soo si. Okay? So, yun po yung nuance niya, guys. Okay, yun po yung parang nuance niya sa sentence. Marami kasing meaning itong nundeyo, guys. Okay, hindi lang ganun. Okay, depende kung saan siya nilalagay, depende kung paano siya ginamit sa context. So, marami siyang meaning. So, sa context na ito, guys, yung nuance po niya, no, is gusto ko, pumunta po ako kasi gusto ko sanang i-meet, no? Imi-meet ko sana si Kim Yong-soo. Pumunta ako kasi imi-meet ko sana si Kim Yong-soo si. Okay, so ano kaya yung sinabi ni Ga? Oh, hello, blank. Okay, 어떻게 우셨어요? 어떻게, how? 우셨어요? Ushida from the verb uda, yung basic form, to come. Then ushida is the honorific form, no? Yung may mga she, that indicates naka-honorific form yung verb. So, 어떻게 우셨어요? Okay. Yung literal na meaning, paano ka dumating? How did you come? Or, yun yung literal na meaning niya, guys. Pero yung thought po nito is, ano yung sadya mo? No? Paano ka napunta dito? Ano yung sadya mo? What is your purpose? No? So, 어떻게 우셨어요? Again, ito po yung tinatanong ng mga Koreans if gusto nilang malaman kung ano yung sadya mo ng pagpunta dito. Bakit ka andito? Okay. So, yun po yung thought. So, yung reply nila, Kim Yong-soo 씨를 만나러 왔는데요. Mimit ko sana si Kim Yong-soo. Kim Yong-soo. Okay. So therefore, number 1 yung tamang sagot, guys. No? Hindi number 2, 누구를 만났어요. 만났어요, met, no? 누구, who. Sino yung na-meet mo? Sino yung na-meet mo? Tapos na yung action. Tapos sabi niya dito, imi-meet ko sana. So, imi-meet pa lang niya. Pumunta siya para imi-meet. Okay? So, 아닙니다. 누구하고 오셨어요? 오셨어요 came, then 하고 with. Then, 누구, who, with whom 오셨어요. So, meaning, 누구하고 오셨어요, sino yung kasama mo dumating? Okay? So, 누구하고, with whom you came, no? So, sino yung kasama mo dumating? 이것도 아닙니다. 4번, 어느 나라에서 오셨어요? 어느 나라에서 왔어요? Okay? So, itong 오셨어요, guys, pwede lang yang 왔어요. No? Yung same meaning po niya. However, ginamitan po ng usyassoyo para honorific form. Okay, 어느 나라에서, 어느 나라, 어느 means which, then nara, country. Are you from? So, aling country ka galing? Saan country ka galing? What is your nationality? 어느 나라에서 오셨어요? 이것도 아닙니다. 그래서 정답 1번입니다. 어떻게 오셨어요?